Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guides. Another love reading, timeless in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi. Iba't ibang mga energies, iba't ibang mga sitwasyon, love life, connections. So take what resonates lang po. Itingnan po natin kung anong mga messages sa atin ng ating spirit guide, mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Spirit guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang naisong ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Spirit guide, send me messages. Okay, I think tama na muna ito. The Fool. Ten of Cups. Queen of Cups. Five of Swords. Eight of Wands. Page of Pentacles. Six of Pentacles. Three of Cups. Five of Swords. Maybe natrap ka sa isang narcissistic, manipulative person, sa isang relasyon na kung saan kawawa ka. You are being manipulated. Pero ang maganda doon, maaaring nakawala ka na dito sa taong to. Ready ka na to take the risk to start over again with your life after mo makawala sa taong yun? Paano ba makakawala sa isang manipulative na relationship? When you love yourself and you feel within you, yung sabihin natin yung inner peace, yung wala kang ibang taong sabihin natin nasasaktan. Kasi when you are in a manipulated relationship, for sure meron talagang taong meron ka nasasaktan. Because yung tao na yun na parang sinusunod mo na lang. Meron kang ibang taong natatapakan, diba? Yung mga tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa'yo, nagbibingi-bingihan ka kasi dun eh. Nasasaktan sila para sa'yo, nagmamalasakit sila para sa'yo, pero ini-ignore mo lang sila because nakikinig ka lang dito sa taong to. Which is, pag minsan, marirealize mo, kapag namulat ka na, dahil nakita mo yung ginagawa sa'yo ng taong yun na hindi na ikaw yung dating ikaw, nag-iiba ka na. Nagbago ka at hindi maganda yung pagbabago yun dahil sa taong to. Then if you realize na there's something wrong, pag namulat ka na sa katotohanan, especially kapag na etong taong to, yung nagmamanipulate sa'yo, nahuli mo na hindi naman talaga siya tapat sa'yo. Diba? Parang pinapalabas niya na minsan ikaw yung gumagawa ng kalokohan, pero ang totoo, kasi takot siya sa sarili niyang multo. Siya naman pala yung maraming kalokohan. So binabaliktad niya, pinapalabas niya na ikaw yun. Kapag nakawala ka na dun, ready ka na to start over again with your life. Ready ka na harapin muli ang iyong buhay. And this time, you will enjoy with your friends. Matutuwa rin ang mga kaibigan mo dahil finally, yung kaibigan nila nabubulaga, yung kaibigan nila nagbibingi-bingihan, nabuksan na ang kalooban, nakawala na sa ganong klaseng relasyon. Merong someone dito na darating sa buhay mo. Someone na masasabi natin na pagbibigay sa'yo ng panibagong pagkakataon to open up your heart to love again. Someone na sabihin natin na mas mararamdaman mong totoong tao at kapag kasama mo to, you feel better. You feel good with yourself. Ibig sabihin, mas inilalabas ng taong to yung mas mabuting ikaw. Di ba? Parang masaya ang mga kaibigan mo
with this person, nagkakaroon kayo ng open communication. Ibig sabihin yan, hindi nagiging one-sided lang, hindi yung parang puro siya na lang ang dapat masunod or dapat mong paniwalaan, kundi nagiging open din siya sa mga sinasabi mo. Nagiging maganda ang inyong relasyon. Happy rin yung mga friends mo because you find someone, sabihin natin, truthful. Meron kayong give and take na relationship. Sabihin kung ano yung pinapakita kasi iba ka magmahal eh. Ito, Queen of Cups. You're a so loving person na parang masyado kang generous pagkadating sa love. Hindi lang sa kapartner mo, kundi even sa friends mo, you're being generous. Diba, sa family mo. Kaya kung ano man yung pinibigay mong pagmamahal sa taong yun, sinusuklian din naman yan. It's a give and take relationship. Hindi one-sided. And with this person, dito mo mararamdaman yung totoong saya. Yung joy sa puso mo. Ibig sabihin, deep within you, mafe-feel mo yung you have inner peace, you have contentment, you are happy every day, at kahit merong dumadating na mga problema sa inyong pagsasama, madali ninyong nare-resolve because you are working as a team. And ito full of love. At maaring itong taong ito, siya na yung someone who will commit to you. Magkakaroon kayo ng commitment and you will build a family together. Yung green dito means you will have abundance in your partnership. Etong overflowing na to, it is the love that grows sa inyong dalawa at sa pamilya ninyong bubuin. At merong rainbow dito. So, ibig sabihin yan, talagang masaya. So much blessing. Paano makakawala sa isang narcissistic manipulative relationship? When you feel that it doesn't feel so good anymore, na parang ang dami mo nang nasasaktan tao sa paligid mo, tapos parang dinidisrespect mo na rin yung sarili mo, try to reflect if siya ba yung tamang tao sa buhay mo. Kaya mo makaalis sa ganong klase relasyon, walk away from that kind of relationship. You can do it. Tingnan po natin message para sa inyo. Boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. Ito, you have to set boundaries with this kind of person. Balance. There's need to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Ito naman yung sa inyo, balance. It is generous or yung give and take relationship. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.